Magandang umaga. Ako si Melissa. Sa hotel na pinagtatrabahuan ko hanggang sa ngayon ay may naranasan po ako noon na kababalaghan. Nung panahon na yon, bago pa lang ako sa trabaho, kaya nakaalalay pa sa akin ang kasamahan kong receptionist. May isang couple na dumating sa hotel bandang 9:00 ng gabi. Yung kasamahan ko muna ang nag-assist at ako naman ay nag-o-observe pa lang. Napansin ko agad ang mugtong mga mata ng babae. Siguro nag-away sila. Habang inaayos ng kasama ko ang papel na pipirmahan niya, kinakausap ko naman. Isa yun sa strategy ng hotel para maging comfortable daw ang guest. Lihis na napansin ko ang pamumugtong ng mga mata niya. Sabi ko, ang rosy ng cheek niya. Ano bang gamit niya sa muka? Ngumiti siya at sabi niya, wala na nga siyang panahong magpaganda. Kamamatay lang kasi ng asawa niya. Nag-condolence kami ng kasama ko. Medyo nailang ako kasi kamamatay lang pala ng asawa niya. Pero mag-check-in agad siya sa hotel kasama ang isang lalaki. Siniko ako ng kasama ko dahil natutulala ako. Ihatid ko na raw sa room. Wala kasi ang bellboy. Ako na lang daw. Sumakay kami ng elevator. Chinichika ko pa rin siya pero ang tipid niyang sumagot kaya nanahimik na lang din ako. Yung kasama naman niyang lalaki, tahimik lang din basta nakasunod lang sa amin at lagi lang siya sa likuran ng babae. Hindi niya sinasabayang maglakad. Nahiya naman akong tanungin kung ano ba niya yon kasi baka ma-offend. Ginawa ko na lang ang trabaho ko. Habang naglalakad kami sa pasilyo, panay ang sulyap ko sa lalaki. Parehas din siya sa babae na malungkot ang mukha. Mukhang mas malungkot nga lang siya at laging nakatitig lang sa babae. Yung babae naman, nakatungo lang palagi. Nang makarating na kami sa room, ay nagpasalamat ang babae. Sabi ko, kung may kailangan pa siya, tawag lang siya. May phone naman sa loob. Ngumiti sa akin yung babae. Pero yung lalaki, hindi ako tinignan. Siguro, nahihiya kasi hindi naman talaga siya ang asawa. Kung kapatid man niya o pinsan, bakit magsasama sila sa iisang room? Baka nagtitipid o ano. Kung ano-anong tumatakbo sa isip ko nun. Aminado ako na medyo marumi ang isip ko sa mga sandaling yon. Naku-curious talaga ako kung boyfriend pa niya yung lalaki o ano. Maya-maya, umorder ng food yung babae. Pero good for one person lang. Baka busog pa ang kasama niya. Nabanggit ko sa kasama ko yung mga naglalaro sa isip ko. Bored na kasi ako kaya gusto ko na pagkwentuhan namin yung guest namin. Napakunot noo siya sa sinabi ko tungkol sa lalaking kasama ng babae. Wala naman daw kasi siyang nakitang kasama. Ipinakita pa niya sa akin yung papel na finilapan ng babae. Nakalagay sa bilang ng guest ay isa lang. Ibig sabihin, siya lang at walang kasama. Natigilan ako. Inulit-ulit ko pa sa kanya. Hindi ba niya kako nakita yung kasama ng babae? Ipinagpilitan ko talaga na may lalaki sa likuran ng babae. Hanggang sa paghatid ko sa room nila ay kasama yon. Dumaan ang guard na kasama namin. Tinawag niya at tinanong kung may nakita ba siyang kasama nung last guest namin nung pumasok. Umiling ang guard. Tinulungan pa nga raw niya sa bagahe pagbaba ng taxi eh. Solo lang daw yon. Napa-sign of the cross ako. Nung umaga, inabangan ko talaga ang pag-check out ng babae. Mag-isa na nga lang siyang bumaba. Pero hindi ako nakatiis na itanong yung tungkol sa lalaking nakita kong nakasunod sa amin mula sa lobby hanggang sa elevator, hanggang sa room niya. Nagulat ang babae. Tinanong sa akin kung anong itsura ng lalaking nakita ko. Dinescribe ko naman sa kanya. Nagpakita naman siya sa akin ng picture mula sa cellphone
kung iyon daw ba. Tumango ako. Iyon nga. Hindi ako pwedeng magkamali. Kinilabutan kami pareho, lalo na siya. Dahil yun daw ang asawa niya na kamamatay lang. Kaya raw siya nag-check-in sa hotel ay dahil ayaw siyang papuntahin ng mga in-laws niya sa burol. Taga malayong lugar siya. Wala siyang matutuluyan doon. Galit sa kanya. Personal ang dahilan at mahabang kwento. Kaya hindi na niya sinabi sa akin. Bigla na lang siyang umiyak ng umiyak. Kasi binabantayan pa rin pala siya ng asawa niya. Kahit hindi siya makapunta sa burol, ay sinamahan naman siya ron sa hotel. Ako po si Regina. Room attendant ako sa isang hotel sa probinsya. May nangyari po sa hotel na yon na naging dahilan para mag-resign ako agad kahit 1 linggo pa lang ako sa trabaho. May nag-check-in po noon na mag-boyfriend. Nung pumasok po sila ay talaga namang mapapasana all ka na lang sa sobrang kaswitan. Mahihiya ang langgam. Pero nung bandang gabi na, maaga pa naman ang gabi noon. Siguro mga alas 6 o alas 7. Hindi ko kasi na-check ang eksaktong oras. Nag-round ako para sa mga kailangan ng mga guests. Nagulat pa ako nang biglang bumukas ang pinto nila. Tumatakbo yung lalaki palabas. Nabangga niya ako, kaya natumba ako sa lakas ng puwersa ng pagkabangga niya sa akin. Hindi man lang nga siya lumingon para mag-sorry. Nabitawan ko pa ang mga kumot na dala ko. Tapos yung pinto ng room nila ay nagbukas sara na akala mo hangin ang may gawa. Sunod-sunod kasi ang pagbubukas sara. Hindi ko tuloy alam kung anong uunahin ko. Ang alamin ang nangyayari sa loob ng kwarto o sundan yung lalaking tumakbong palabas doon. Naisip ko kasi na baka nag-away sila ng matindi. Ang ipinagtataka ko lang ay yung pagbubukas sara ng pinto nang wala naman yung babae doon sa pintuan ng kwarto para gawin yun. Sinundan ko na lang yung lalaki. Nakita ko siya sa receptionist area. Kinakausap ng manager namin. Gusto niyang humingi ng tulong sa nangyayari sa girlfriend niya. Kwento niya, nakatulog daw siya sa sobrang pagod dahil galing pa sila sa malayong lugar. Nang magising daw siya ay nakita niyang nakatayo sa paanan niya ang GF niya. Parang wala sa sarili. Nilapitan niya para paupuin sana sa kama sa tabi niya. Pero laking gulat niya nang makita niyang nakalutang ang mga paa ng GF niya. Tapos bigla na lang daw siyang sinakal, kaya pilit niyang itinulak. Kakaiba rin daw ang lakas ng GF niya. Parang may sumasanib daw. Tarantang-taranta siya habang sinasabi yon. Sinigundahan ko naman dahil nakita ko rin nga nung takot na takot siyang tumakbo palabas. Nabangga pa nga ako at yung pinto ng kwarto nila nagbukas sara na lang bigla ng ilang ulit. Pinuntahan yon ng guard. Kasama ako at yung manager naming babae. Hindi kasi sila makapaniwala. Ngayon lang daw may nangyaring ganon. Pagdating sa room, unang pumasok ang guard. Nadatnan niya ron yung babae na nakaupo lang sa kama pero may hawak na patalim. Mukhang sinugatan na rin ang sarili. May hiwa-hiwa na kasi sa braso. Nasilip ko rin. Tinanong ng guard kung sinong may gawa sa kanya nun. Tinignan lang siya ng babae tapos ngumisi. Napaatras talaga ako sa pagngising yon ng babae. Buti na lang, buo ang loob ng guard. Sinunggaban niya yung patalim na hawak ng babae. Napahiga sa kama yung babae. Sinigawan ako ng guard na tulungan siya na hawakan yung kamay at paa. Katulong din namin yung BF. Nagwawala yung babae. Pero nagawa naman naming itali. Nakabantay lang kami ron hanggang sa dumating yung pari na ipinatawag ng manager namin.
Ayon sa isa sa mga kasamahan ko na matagal na sa hotel na yon, hindi na raw siya magtataka sa mga ganong senaryo dahil ang totoo ay dating parte ng sementeryo ang kinatitirikan ng hotel. Hindi raw totoo ang sinabi ng manager na ngayon lang may nangyaring ganyan sa hotel. Pang-ilan na rin daw yan na sinaniban. Pero yung iba namang nasaniban ay natulala lang, hindi nagwawala at hindi nananakit. Yung iba naman daw na mga kasamahan namin ay nakakaramdam at nakakakita ng mga kakaibang nilalang. Yung dating araw na bellboy doon nakakita ng nakasilip, nakapre sa bintana ng hotel sa second floor. Yung receptionist naman daw na si Mildred ay nakakita ng sundalong multo sa third floor. Nakalutang daw. Sa dami ng kwentong kababalaghan sa hotel na yun, at dahil na rin sa nangyari sa guest naming babae, ay hindi na ako nagdalawang isip na mag-resign. Hindi naman sa matatakutin ako. Mahina lang talaga ang loob ko pagdating sa mga kababalaghan. Kaya hindi ko na hinihintay na may mangyari rin sa aking kakaiba. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Botchay. Na-stranded po kami ng asawa at anak ko sa baha sa isang lugar, kaya napilitan kaming maghanap ng pinakamalapit na hotel na pansamantala naming matutuluyan. Nahirapan kaming maghanap kasi wala Puro puno na yung iba at yung nag-iisang may bakante ay nasa pinakasulok pa. Para na kaming mga basang sisiw. Pero pasalamat pa rin kami at nakahanap kami ng hotel. Sabi naman sa amin, pwede kaming mag-order na lang ng food sa kanila. Tawag lang kami sa phone na nasa room namin. May semi-resto kasi sila sa first floor at meron ding kapehan. Nang maiayos na nga namin ang mga gamit namin at nakapagpalit na kami ng damit, ay tumawag na ako. Kaso panay-ring lang naman, walang sumasagot. Nainis na ako kaya sabi ko sa asawa ko, ako na lang ang lalabas. Sinusumpong kasi ng rayuma ang asawa ko kaya hinayaan ko siya na magpahinga. Paglabas ko ng kwarto namin ay nakita kong may bellboy na nagtutulak ng food cart. Medyo malayo na siya kaya sinigawan ko. Hindi yata ako narinig kaya naglakad pa ako. Sinundan ko siya. Tapos tinawag ko ulit. Paulit-ulit ang tawag ko at hindi na rin naman ganon kalayo ang distansya namin. Kaya imposible na hindi pa rin niya ako marinig. Maigsi lang ang pasensya ko noon, dala ng pagod at gutom. Kaya sinigawan ko na siya. Sabi ko, ang bingi-bingi naman niya o nagbibingi-bingihan lang. Akalain mong hindi pa rin niya ako nilingon kahit nagtatatalak na ako. Ang ginawa ko, nilapitan ko pa. Kinalabit ko pa nga. Gusto ko sanang makita ang ID niya para ma-report ko sa admin o HR nila. Kaso nang humarap na siya sa akin, ay wala siyang muka. As in blanco. Kulay balat lang ng tao ang mukha niya. Ramdam na ramdam ko yung panginginig ng katawan ko sa sobrang takot. Nalunok ko yata ang boses ko dahil hindi ko nagawang sumigaw. Sa halip ay nagtatakbo ako palayo sa bellboy na walang muka. Pagtakbo ko nakasalubong ko naman ang isa pang bellboy pero may muka na siya. Hinarang niya ako at tinanong kung anong nangyayari. Hindi pa rin ako makapagsalita. Takot na takot kong itinuro yung isang bellboy na nakita ko at sinabi ko na nga na walang mukha yun. Nagtataka naman ang lalaki. Sa direksyon kasi na ay tinuturo ko ay wala namang tao ron maliban sa food cart na nakatambay. Ang laman nun ay puro marurumi ng pinagkainan. Iniwan lang daw niya saglit yon para mag-CR. Siya raw ang nakatoka ron. Nauutal pa rin ako sa pagsasalita nang ipilit ko sa kanya ang nakita ko. Pilit naman niya akong pinakalma. Tinanong niya kung saan ang room ko.
Itinuro ko naman sa kanya, tapos hinatid niya ako ron. Nang malaman ng asawa ko ang nangyari, ay hindi rin niya maiwasan na matakot at mag-alala. Tinanong niya ang bellboy na naghatid sa akin kung may nagmumulto ba talaga sa hotel na yon. Kwento ng bellboy, hindi pa naman daw siya nakaranas. Ang alam niya, may namatay ngang bellboy na dating nagtatrabaho ron. Pero hindi naman daw sa hotel namatay. Nagkasakit daw yon, kaya hindi na pumasok. Hanggang sa mamatay na nga. Bukod doon wala naman na siyang alam na kababalaghang nangyari tulad ng nakita ko. Sa takot ko talaga hindi ako matigil sa pag-iyak. Inireport ng asawa ko sa ibaba ang nangyari sa akin. May nakausap ang asawa ko na housekeeper doon sa building. Nakasabay niya sa elevator. Nakita na rin daw niya ang sinasabi kong bellboy na walang muka. Dahil may third eye siya, hindi na lang daw niya pinansin kasi sanay na sa kababalaghan lalo na sa mga multo. Pero hindi rin daw niya alam kung sino ang multo na yon at bakit nagpapakita. Kahit sanay na siyang makakita ay ayaw naman daw niyang kumausap ng multo dahil baka hindi siya tigilan. Wala naman kaming mapagpipilian kundi manatili muna sa hotel na yon hanggat hindi pa humuhupa ang baha. Dahil nag-aalala rin kami sa mga anak namin at mahirap ding isabak sa baha ang dala naming sasakyan. Pero hindi na ako lumabas ng kwarto. Puro asawa ko na lang pagkailangan. Ako si Colleen, lady guard sa isang hotel dito sa Baguio. Matagal na po ako sa trabaho ko kaya kabisado ko na rin ang bawat kwarto. Hindi naman kalakihan ang building kaya hindi nakakapagod mag-round kahit maya't maya pa. Nainip din kasi ako na naka-stay lang ng matagal sa iisang pwesto kaya panay ang lakad ko. Isang beses sa second floor ay natawa ako nang matapat ako sa isang kwarto. Paano ba naman may ginagawang milagro ang naka-check-in doon at ang lakas ng ungol. Pasensya na pero yung mga dingding kasi ng hotel hindi ganun kasolid kaya may chance talaga na kapag nilakasan ng guest ang boses niya maririnig sa labas o kaya ng katabi niyang room. Ewan ko ba naman sa guest na yon kung bakit nilakasan pa ang pag-ungol niya. Nakaka-iskandalo tuloy, lalo at dalaga pa ako. Isang beses naman ay nakarinig uli ako ng ingay mula naman sa pinakadulong kwarto. Pero hindi ungol ang narinig ko, kundi parang nagtatalo. Medyo naalarma ako kasi hindi lang sila basta nagtatalo, kundi mukhang naghahagisan pa ng mga gamit. Dinig ko yung kalabugan Mukhang malala ang away nila. Nag-aalala ako na baka yung mga gamit ng hotel na ang binabalibag nila, kaya kinatok ko. Wala pang doorbell ang pinto nun dati. Saka syempre, inaalala ko rin sila na baka magkasakitan na. Kaso hindi nila pinapansin ang mga katok ko. Tumatawag na rin ako. Sabi ko pakibuksan ang pinto. Ano baka akong nangyayari dyan? Pero kahit sumakit na ang kamay ko kakakatok, hindi talaga nila ako pinagbubuksan. Napapapikit na lang ako pag naririnig ko ang malakas na kalabugan. Nagmamadali akong bumaba para kuhanin ang duplicate ng susi. Sinabi ko na rin sa visor namin yung naririnig ko sa dulong kwarto. Kaso hindi ko nakuha ang duplicate ng susi. Paano'y maski yung original na susi ay nandoon lang naman. Ibig sabihin, walang naka-check-in doon sa dulong kwarto. Natigilan ako sa sinabi ng receptionist namin. Sabi ko i-check niya ulit. Tignan niyang mabuti kung may naka-check-in doon o wala. Ang ginawa niya ay ako na ang pinag-check niya. Ibinigay niya sa akin yung list ng logbook. Kinilabutan ako nang
mapagtanto ko na hindi totoong mga tao ang narinig ko. Kinuha ko pa rin ang susi ng room. Gusto kong malaman pa rin. Ibinigay naman sa akin. Patakbo akong nagpunta sa room na yon. Nanginginig pa ang kamay ko nang hawakan ko ang siradura ng pinto. Pagbukas ko ay malinis ang kwarto. Wala ni kaluskos mula sa loob at wala talagang tao. Nanlambot ang mga tuhod ko kasi dinig na dinig ko talaga yung dalawang boses doon kanina. Nagtatalo at nagbabalibagan pa nga ng mga gamit. Hindi ko maipalawanag sa sarili ko kung ano ba talaga ang narinig ko. Kung halusinasyon lang ba yon o ano. Inilibot ko pa ang tingin ko sa napakatahimik na silid. Walang bakas ng anumang kababalaghan. Para akong mapapaiyak sa takot. Pinigilan ko na lang ang sarili ko. Inisip ko na lang na hindi lang naman ako ang nakakaranas ng kababalaghan sa mundo. Maraming mas nakakatakot pa sa naranasan ko at yung iba ay nakita pa talaga ng dalawang mata nila. Isinara ko na ang kwarto at isinoli ang susi. Dahil sa nangyaring yon sa akin, ay panay kantsaw ang inabot ko sa mga kasamahan ko. Naging laman tuloy ng kwentuhan namin ang pangyayaring yon. Sabi ng kasamahan kong gwardya, kinatatakutan naman daw talaga ang dulong silid na yon kasi kakaiba nga ang ihip ng hangin doon. Pero sa tagal din namin sa trabaho, wala kaming nabalitaan na nangyaring krimen doon. Baka sadyang napamahayan lang ng sinumang mga espiritu ang silid na yon. Kaya nga bihira lang ang umuukupa ron. Yung ibang umuukupa, nagpapalipat ng room dahil hindi sila makatulog sa hindi nila malamang dahilan. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ang hirap kalimutan kapag may naranasan kang kababalaghan. Nakakatakot. Yung kahit ayaw mo nang isipin, pilit pa rin pumapasok sa utak mo ng paulit-ulit. Ganyan po ang nangyari sa akin nang makaranas kami ng boyfriend ko ng kababalaghan sa isang hotel na pagbabakasyonan sana namin ng 3 araw. Pero dahil nga sa nangyari ay lumabas na agad kami. Ako po si Lori. Hindi naman namin first time yon na mag-check-in sa hotel. Actually, madalas talaga namin yon ginagawa kapag nababakante kami pareho sa work. Ang trip namin ay mapag-istayan ng iba't ibang hotel sa iba't ibang lugar. Kahit hindi naman kami vlogger. For memories lang. Hanggang sa mapadpad nga kami sa hotel na yon. Siyempre, ginagawa rin namin ang ginagawa ng ibang magkarelasyon. Alam niyo yung nasa kalagitnaan kayo ng romansahan, tapos biglang may magdo-doorbell. Nakaka-bad trip, di ba? Tatayo sana ako para tignan kung sino yon na ang nasa isip ko ay attendant nila ron. Baka may sasabihin o itatanong. Pero hinawakan ako sa braso ng BF ko. Pinigilan niya ako. Hayaan lang daw namin yon. Gusto niyang ituloy na lang namin ang ginagawa namin. Nawala naman yung nagdo-doorbell. Baka na-realize din niya na nakaka-estorbo siya. Nung natutulog na kami, ay halos sabay pa kaming napabalikwas ng bangon ng BF ko. Paano'y hindi na lang doorbell ang naririnig namin. Nakarinig din kami ng umiiyak at tila nagwawalang babae sa labas ng room namin. Binabayo ang pinto. Dinig pa namin yung sinasabi niya. Nagmamakaawa na papasukin namin siya. Nagmamadali pa nga. Tinignan ko nang makahulugan ang BF ko. Nagduda kasi ako na baka may ibang babae siya. Tapos nakasunod sa amin doon at gusto kaming guluhin. Parang tanga raw ako, sabi ng BF ko. Inis na bubuksan na sana niya yung pinto. Pinigilan ko siya pero hindi naman siya nagpapigil. Binuksan pa rin niya. Pagbukas niya, napakunot ang noo niya. Sumilip din ako sa labas kung bakit. Paano'y wala namang babae sa labas
ng pintuan. Tahimik na tahimik ang paligid sa labas ng room namin. Kaya nagkatinginan kami at nagkatanungan kung tama ba yung narinig namin. Sabi ko oo, dinig na dinig ko nga rin eh. Bumalik kami sa kama na pareho kaming naguguluhan. Maya-maya lang ay ayan na naman. Narinig na naman namin ang nagwawalang babae. Ayaw ko nang pabuksan ang pinto pero sumigi pa rin ang boyfriend ko. Baka raw may nagpa-prank sa amin ay masusuntok talaga niya, mahuli lang niya. Bigla niyang binuksan ang pinto pero tulad kanina ay tahimik lang ang sumalubong sa amin. Ang ginawa namin ay nireport namin sa guard na nakasalubong namin. Nag-iikot daw siya para i-check ang hotel. Pero wala naman daw siyang nakitang babae na umiiyak o nagwawala gaya ng sinasabi namin. Sabi ko, hindi naman kami nagsisinungaling dahil dalawa kaming nakarinig ng BF ko. Kaya imposibleng hindi totoo ang narinig namin. Ang guard na mismo ang nagsama sa amin sa CCTV room. Doon raw ay makikita namin kung sino man ang nanloloko sa amin. Kung meron ay pananagutin nila dahil bawal ang mang-istorbo ng kapwa guest. Lalo na pag gano'n na nang bubulabog talaga. Kinakabahan kami ng BF ko habang pinapanood namin ang CCTV nung oras na sinabi namin sa guard. Kinilabutan kami sa nakita namin. Walang tao. Wala talaga. Hanggang sa oras na nagbukas ng pinto ang BF ko at luminga kami sa paligid. Hanggang sa ikalawang beses na pagbubukas namin ng pinto at paglinga ay wala talagang lumabas sa CCTV na babaeng kumakatok sa kwarto namin. Wala rin maski pintuan ng ibang kwarto na malapit sa amin. Nagkatinginan kami ng BF ko. Naiyak na lang ako sa takot. Bakit ka ako ganun? Kung ako lang ang nakarinig, pwede na lang sabihin na baka nag-iimbento lang ako o nababaliw lang ako. Pero dalawa kami ng BF ko. Alangan pareho kaming nag-hallucinate sa narinig namin. Iginiit naman ng guard at mga attendant sa hotel na wala pang nangyayaring kababalghan sa hotel nila. Kaya hindi nila masasagot ang tanong namin tungkol sa babaeng nambubulabog sa amin. Hindi na kami nakipagtalo. Mukhang wala rin naman kaming mapapala. Hindi na lang namin tinapos ang 3 days na pag-stay sana namin ron. Kahit pa hindi na namin na-refund ang bayad. Inayos na agad namin ang gamit namin at umuwi. Pero hanggang ngayon nga ay naisip ko pa rin ang pangyayaring yun. At napapag-usapan pa rin namin paminsan-minsan ng BF ko. Minsan nga ay napapaginipan ko pa. Naging palaisipan talaga sa amin kung sino ang babaeng yun na sa tingin ko ay isang multo. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Eileen na isa sa avid listeners ng channel na to. First time ko po itong nagpadala ng story. Sana po ay magustuhan nyo at mapiling i-upload dito sa channel nyo. Since high school ay fan na talaga ako ng mga horror stories. Pero kung anong hilig ko ay siya namang pagkaduwag ko sa personal. Kumbaga po matapang ako basta wag lang silang magpapakita o kaya ay magpaparamdam. Kaso ay iyon mismo ang ginawa ng mga entity na yon sa amin ng mag-ama ko nung minsang mag-check-in kami sa isang hotel sa Baguio. Peak season pa noon at biglaan lang kaming nakapag-decide ng mister ko na umakyat nga ng Baguio. Hindi na kami nakapag-book noon dahil sabi ko ay meron namang mag-o-offer ng mapag-stayan doon na transient house or hotel. Tiyagain mo nga lang kung anong makuha mo. Ayun nga po. Pagkababa namin sa terminal ng bus, may lumapit agad sa aming lalaki at may ino-offer na mapag-stayan namin na murang hotel daw.
300 per pax para sa 12 hours stay. Ang balak namin ay 3 nights and 2 days. So pasok talaga sa budget yon. Kaya tinanggap agad ng mister ko para daw di na kami mahirapan maghanap. Inihatid kami nung lalaki sa 3-star hotel na yon, di kalayuan sa pinaka-town proper. Matapos makapagbayad sa lobby, ay umakyat na kami sa 3rd floor. Nagulat ako kasi sa labas pa lang ay ang ganda na ng view. Kadalasan kasi pag malapit lang sa town proper ay puro building at kabahayan ng view. Pero iyon puro pine trees at bundok, kaya ang lamig ng simoy ng hangin at feel mo talagang nasa Baguio ka dahil sa amoy ng mga pine trees. Patay yung mismong hotel, kahit maliit ay hindi mo iisiping ganun lang kamura ang bayad. Lalo na yung room. Maliit lang din, pero ang ganda, ang aesthetic ng dating. Kaya lang pagpasok pa lang namin ay minaramdaman agad akong kakaiba. Parang ang lungkot sobra ng dating. Yung tipong ang taas ng energy mo, tapos pagpasok mo doon bigla na lang babagsak at malulungkot ka ng walang dahilan. Yung parang ganun ba? Sinaway nga ako ng mister ko kasi inunahan ko daw agad ng negative vibes. Pero iyon talaga yung na-feel ko nun. Kilala pa naman ang mga hotel at transient house sa Baguio na may mga mumu. Kaya sa isip ko, sana naman doon sa hotel na yon ay wala. Bale, ibinabalang namin ang mga gamit namin noon. Tapos, lumabas na kami para mag-lunch at tumuloy na sa pamamasyal. Doon lang muna kami sa SM at Burnham pumunta. Tapos bumalik na kami sa hotel ng past 8. Nakakapagod pero doon pa lang, nag-enjoy naman ang anak naming si Von na 3 years old. Pagdating sa hotel, inasikaso ko agad na malinisan si Von para mapatulog ko na. Pero nung tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Paglingon ko, ay nakita kong nakaupo siya sa kama at nanlalaki ang matang nakatingin sa may pinto ng CR. Parang may nakikita siyang kung ano hanggang sa unti-unting humikbi at tuluyang umiyak. Yung tipo na parang may nanakot. Nananayo ang balahibo ko habang pinapatahan ko ang anak ko. Siguradong may nakita siya doon na sukat ikatakot niya dahil hindi naman siya iiyak ng ganoon kung wala. Pero binaliwala ni John at normal lang daw talaga yon sa mga bata. Matapos kong patulugin si Von ay nag-shower na ako. Tapos na nun si John at kasalukuyan nang umiinom ng beer habang nanonood ng Netflix. Habang nagsashower ako ay natigilan ako nang marinig kong parang tumutunog yung doorknob. Nang tignan ko ay may pumipihit nga doon. Naisip ko agad si John dahil baka gustong sumabay ulit kaya hinayaan ko lang. Kitang-kita ko na bumubukas na ang pinto pero nagulat ako nang habang unti-unting bumubukas yun ay nakita ko si John na nakaupo sa sala. 3 lang kami doon at hindi pa yun kayang buksan ng anak ko. Agad kong hinagip ang tuwalya at napatakbo palabas ng CR. Gininaw ako sa takot. Nung sumunod na gabi naman, nakahiga na kami ng mag-ina sa kama. Kalalabas lang ni John sa CR pero iniwan niyang bukas ang pinto dahil magtututbrush pa siya. Tapos bigla siyang napalingon dahil nakita niya na unti-unting sumasara yun. Tapos ay tumigil. Nagkatinginan kami. Tapos ay bigla na lang yun lumagabog, pasara. Napatakbo si John sa akin. Sabi niya, mukhang tama nga daw ako. Kinabukasan, sinulit na namin ng husto ang pamamasyal, kaya pagod na kami nang dumating. Noong gabing yun, naalimpungatan ako nang madinig kong nagliligalig si Van. Para siyang binabangungot. Tumayo naman noon si John para umihi. Pero nanlaki ang mata ko at agad na nagtayuan ang balahibo ko nang makita kong may sumunod sa kanya na
batang lalaki. Papasok ng CR at ito pa ang malakas na nagsara ng pinto. Sa takot ay nagsisigaw ako. Takot na napalabas din agad si John. Dali-dali kaming bumaba ng lobby at doon nagpalipas ng magdamag at agad na nag-check out. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sab. 38 years old na po ako at sa kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang isang OFW sa Dubai. Gusto ko lang pong i-share yung naging masamang karanasan ko noong nagkamali akong pumatol sa isang lalaking manloloko at manggagamit. Taong 2015, nasa 7 taon na ako sa Dubai noon nang umuwi ako ng Pilipinas. Nagkataon na may high school reunion kami, kaya nagkita uli kami ng Froilan na classmate ko. Niligawan niya ako. Dahil binata daw siya at dalaga pa din naman ako nung time na yon, ay sinagot ko siya sa kabila ng pagtutol ng ilang kaibigan at kakilala namin. Kilalanin ko daw muna siyang mabuti. Pero hindi ako nakinig. Sa isip ko ay sinisiraan lang nila si Froilan sa akin. Ok naman ang mga unang buwan namin. Mabait si Froilan at ramdam kong mahal niya ako. Gumagastos naman siya. Taliwas sa sinasabi nilang peperahan lang ako nito. Katunayan ay galante nga siya at mas madami pang naibigay na regalo sa akin. Kaya hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang pag-ayaw nila kay Froilan para sa akin. At isa si Jing na best friend ko sa tumututol. Kilalanin ko daw maigi si Froilan at baka may lihim siyang itinatago. Hindi kasi sila naniniwala na walang pamilya si Froilan. Pero nakumbinsi na niya ako na wala nga siyang asawa nang ipakilala niya ako sa magulang at kapatid niya. At sila ang nagpatunay na binata nga si Froilan at walang sabit. Mahigit 6 na buwan na din kami ni Froilan noon nang unti-unting lumitaw ang mga hindi magandang ugali niya. Masyadong mainitin ang ulo. Sobrang siloso na ultimo pamilya ko ay pinagseselosan niya. Masyadong mahigpit. Ayaw niya nang may iba akong nakakasama maliban sa kanya. Pero lahat daw yon ay dahil lang sa pagmamahal niya sa akin. Kapag ganoon na may nagagawa siyang ikakasama ng loob ko, ay sinusuyo naman niya ako ng husto. Kagaya noong araw na yon. Inaya niya akong mag-check-in sa isang hotel dahil gusto niya daw akong masolo at miss niya na daw ako. Ilang araw kasi siyang nawala noon dahil inasikaso daw yung lupa nila sa Cebu. Pero ako ang pinagbayad niya dahil nagastusan daw siya sa pag-uwi at nagka-problema sa bank account niya kaya wala siyang cash. Nung time na yon ay napansin ko na din na dumadalas na yung paghiram niya sa akin ng malalaking amount at madalas din na ako na yung sumasagot sa bawat labas namin. Pero hinahayaan ko na lang. Todo ang lambing at pangangarinyo niya sa akin nung nasa kwarto na kami. Ako namang si tanga, dalang-dala. Kasalukuyan kaming nasa ibabaw ng kama noon nang bigla akong mapaangat ng ulo at mapamulagat. Dim light ang ilaw sa kwarto pero malinaw kong nakita ang silhouette ng isang babae na nakatayo sa paanan ng kama. Naitulak ko si Froilan at dali-dali kong binuksan ang ilaw na nasa headboard pero wala naman akong nakitang ibang tao sa kwarto. Galit na galit si Froilan sa pagkabitin pero nawala na ako sa mood dahil sa takot. Inaya ko na siyang umuwi pero ayaw pa niya. Matulog na lang daw kami. Pero hindi ako makatulog. Iniisip ko pa din yung nakita ko. First time namin sa hotel na yon at naisip ko na baka may nagmumulto talaga doon. Pinilit kong makatulog pero bandang madaling araw nang bigla akong magising
dahil may narinig akong umiiyak. Boses babae. Kinilabutan ako dahil parang galing sa hukay yung pag-iyak niya at parang doon mismo sa kwarto nanggagaling. Ginigising ko si Froilan pero tinatabig niya lang ako. Kinakabahang bumangon ako at binuksan ko uli ang ilaw. Napahumindang ako nang makita ko yung babaeng umiiyak. Nakaluhod siya sa kama. Mistula siyang bangkay at lumuluha ng dugo ang mata niya. May ilang sandaling nanigas ako sa pagkabigla. Nung sumampa yung babae sa kama at nagsimulang gumapang palapit sa amin, ay nagsisigaw na ako at niyugyug ko si Froilan. Pero nung magising siya, ay biglang nawala na yung babae. Nagalit na naman si Froilan at sinabihan akong nababaliw. Pero bigla siyang natigilan nang nag-uumiyak na dinescribe ko sa kanya ang itsura ng babae. Ilang araw matapos ang pangyayaring yun, ay bigla na lang pumunta si Froilan ng Cebu nang walang paalam. Kasunod ang pag-message sa akin ng isang nagpakilalang bet na taga Cebu daw. At parang bombang sumabog sa pandinig ko ang sinabi niya. Kapatid daw siya ng asawa ni Froilan. Kasal sila at may 2 anak na matagal nang itinatago nito. Iniwan ni Froilan yung kapatid niya at mga anak nila para sa ibang babae. Kaya na-depress ito at nagpakamatay. Ipinakita niya sa akin ang litrato ng mag-iina ni Froilan at nagimbal ako nang makilala kong iyon ang multong nagpakita sa akin sa hotel. Halos himatayin ako sa natuklasan ko. Nalinlang ako ni Froilan. Wala akong kamalay-malay na nakasira na pala ako ng buhay at pamilya. Humingi ako ng tawad sa asawa ni Froilan at ipinagdasalang katahimikan ng kaluluwa niya. Halos isumpa ko naman si Froilan sa matinding galit ko. Hindi na ako nagpakita sa kanya hanggang sa makabalik ako dito sa Dubai. Magandang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mia. First time ko pong magpadala ng karanasan ko at sana po ay mai-upload niyo dito sa channel niyo. Nangyari po ito noong 2017. Panahong wala pa ako sa tamang disposisyon. Dahil sa pagre-rebelde ko sa pambababae ng asawa kong si Alex, ay naisipan kong gumanti. Alam kong mali yun. Pero hindi ko na nagawang mag-isip ng tama nun dahil masyado na akong nilamon ng galit. At sa kagustuhan ko ngang makaganti sa kanya ay nakipag-affair ako sa kaibigan niya, si Mike. Alam kong malaking sampal sa kanya kung ang ipapalit ko ay yung best friend niya na binasted ko nun dahil siya ang pinili ko. Pero nasa barko si Mike nun dahil isa siyang seaman. Kaya yung tagong relasyon namin ay sa chat lang. Hanggang sa dumating na nga yung araw ng pagkikita namin nung makababa siya ng barko. Pero takot akong may makakita sa amin. Kaya nagkasundo kami na sa hotel na lang magkita. Bago pa siya umuwi ay nagbook na daw siya para doon na siya dediretso sa hotel pagkagaling sa airport. Nung time naman na yon ay nandoon si Alex sa babae niya. Wala na din siyang pangingimi sa akin dahil ang akala niya ay tanggap ko na. Ang lakas pa ng loob niyang sabihin sa akin na buntis yung babae niya. Kaya lalong naghimagsik ang kalooban ko. Nagchat na lang ako kay Mike na mas mapapaaga ang punta ko kesa sa usapan namin dahil gusto ko nang makaalis sa bahay. Bago ako pumunta ng hotel ay bumili ako ng alak sa nadaanan kong convenience store. Gusto kong magpakalasing sa sama ng loob. Huling chat ni Mike ay pasakay na siya ng eroplano. Nasa humigit kumulang 5 oras pa akong maghihintay pero ok lang. Inumpisahan ko na ang pag-inom.
Pero dahil hindi naman ako talaga sanay uminom, ay madali akong tinamaan. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagulat pa ako nang maalimpungatan ako. Naramdaman ko kasi na lumundo yung kama na parang may umupo. Pero nagtaka ako na madilim ang kwarto. Hindi ko natatandaang pinatay ko yon dahil umiinom pa nga ako nang makatulog ako. Kinapa ko yung cellphone ko sa kama para gamiting ilaw. At nang magkaroon ng ilaw ay nagulat pa ako nang makita ko si Mike na nakaupo sa gilid ng kama. Agad akong napabangon at tinanong ko siya kung kanina pa ba siya doon at bakit hindi niya ako ginising. Pero hindi siya sumagot at nanatili lang na nakaupo patagilid sa akin. Nagtaka ako sa reaksyon niya. Sa huling pag-uusap namin ay sinabi niyang sabik na siyang makita ako. Pero hindi ko iyon nakita sa kanya dahil hindi man lang siya lumalapit sa akin. Napaisip ako kung may nagawa ba ako o nasabi sa kanya bago siya dumating. Pero wala akong maisip kaya tinanong ko na siya kung may problema ba. Pero wala pa din akong narinig na sagot. Gusto kong maiyak dahil hindi iyon ang inaasahan ko sa pagkikita namin. Tatayo na sana ako para buksan ang ilaw at para makapag-usap kami ng maayos. Pero inunahan niya ako sa pagtayo. Walang kibong lumakad siya papunta sa CR. Pagbukas niya ng pinto ay bumuha ang liwanag at kitang-kita ko pa ang formal at seryoso niyang muka bago niya isara ang pinto. Noon ko binuksan ang ilaw at nagtaka ako nang wala akong makitang kahit anong bag o maleta na dala niya. Gayong ang sabi niya ay diretso siya doon sa hotel mula sa airport. Napapaisip ako sa inasal ni Mike na yon nang magulat ako sa biglang pagtunog ng cellphone ko. Nagbi-video call si Mike. Automatikong napatingin ako sa CR kung saan siya pumasok. Bakit kailangan niyang mag-video call? Nagtatakang sinagot ko yon, pero laking gulat ko nang isang nakangiting Mike at tila hingal na hingal ang bumungad sa akin sa screen. At ang mas ikinabigla ko ay ang background niya na parang nasa lobby ng hotel. Nanlalaki ang mata ko at palipat-lipat ang tingin ko sa Mike na nasa screen at sa pinto ng CR. May kilabot na nagsisimulang gumapang sa buong katawan ko. Ang sabi ng Mike na kausap ko ay ilang ulit na siyang tumatawag pero hindi niya ako makontak. Nagka-problema daw kasi siya sa arrival kaya natagalan siyang makarating pero nasa baba na nga raw siya ng hotel. Hindi ko na magawang sumagot sa kanya dahil pinanginginigan na ako ng tuhod sa takot. Sino ang Mike na nasa loob ng CR? Kinakabahang lumapit ako doon at dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Pero nangilabot ako nang wala akong makitang Mike sa loob. Sa takot ay nagtatakbo akong palabas ng kwarto hanggang sa nagkita na kami ng totoong Mike sa lobby. Takot na kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Ipinacheck niya sa security ang CCTV para malaman kung sino yung nakapasok. Pero wala naman silang nakita. Hanggang sa ngayon ay iniisip ko pa din ang nangyaring kababalaghan na yon at kung sino o anong klaseng elemento ang gumaya at nauna pang dumating kay Mike sa hotel na yon. Hello po, ako si Tasha. Avid follower po ako ng channel na to. Since pandemic ay kinahiligan ko na ang makinig ng mga horror stories dito. Pero never pa po akong nakapag-share ng mga naging creepy experience ko maliban ngayon. Isa sa mga naging karanasan ko na hindi ko makakalimutan ay yung na-encounter kong entity sa mismong pinagtatrabahuan kong 2-star hotel sa Sogo. Hindi ko na lang po sasabihin kung
anong branch para naman hindi katakutan yung branch na yon. Sa ngayon po kasi ay wala na ako doon at nag-iba na ng linya. Yung pangyayari po na yon ay noong 2019 pa. May ilang linggo pa lang akong pumapasok doon bilang room attendant. Mahirap sa umpisa. Halos wala pang 10 rooms yung nalilinis ko per duty ko. Pero after ilang days, nasanay na din naman ako agad at umaabot na din sa kota. Nakakatuwa nga kasi hindi ko akalaing mag-e-enjoy ako sa trabahong yon. Pinaka-favorite ko yung pagbe-beddings kasi kahit sa bahay namin noong bata pa ako maarte talaga ako sa pag-aayos ng kama ko. Gusto ko talagang unat na unat yung sapin at maayos yung pagkakatupi ng kumot at dapat pantay din yung pagkakasandal ng unan. Master ko yon sa sarili kong kwarto. Pero iba pala pag sa mga hotel na kasi ang lalaki ng kama at ang bibigat ng beddings. Pero sobrang nag-enjoy talaga ako. Kundi lang nga dahil sa pangyayari na yon ay hindi naman ako aalis. Graveyard shift ako noon at understaff kami dahil may ilang employee ang hindi nakapasok gawa ng bumabagyo nung time na yon. Madaming lugar ang binaha kaya doble time kami. Madami pa namang guests na nagpapalipas ng bagyo doon. Kalahatian pa lang ng shift ko ramdam ko na yung pagod. Bandang 2 PM nang medyo nakahinga ako ng konti. Nag-decide akong bumaba para magkape. Nasa second floor ako noon. Pero since yung hagdan yung una kong madadaanan dahil nasa dulo pa ng hallway yung elevator, ay doon ko na naisipang bumaba. Pero bago ako makarating doon, ay may nakita akong isang babae na nakatayo paharap sa wall malapit na sa hagdan. Nagtaka ako dahil masyadong malapit yung distansya ng mukha niya sa wall. At bare naman yun. Pulang nakasabit na frame na para tignan niya ng malapitan. Naalala ko noon yung punishment sa amin ni Papa pag may nagawa kaming mali. Pinagpi-face the wall niya kami. Ganun ang itsura ng babae. Nang makalapit na ako, ay may ilang sandaling nag-alangan ako kung ia-approach ko ba siya o ignore ko na lang. Habang unti-unti akong humahakbang pababa ng baitang, ay nakatingin ako sa kanya. Naku-curious talaga ako kung anong ginagawa niya doon. Parang may mali Parang hindi normal. Naisip ko din na baka nag-i-sleepwalk siya. Bigla akong kinalabutan ng maisip ko yon dahil baka mamaya ay makarating siya sa hagdan at mahulog. Paikot na ako sa landingan noon at kahit nakatagilid ay nakita kong nakadilat naman siya. Pero blanko ang ekspresyon ng mukha niya. Nakatulala lang. Natakot ako na baka mapahamak pa siya kapag basta ko na lang iniwan doon. At cargo de konsensya ko yun, kaya umakyat uli ako. Sinubukan ko siyang tawagin ng ma'am pero hindi siya tumugon. Kaya mas lumapit pa ako at mas nilakasan ang boses para magising siya kung tulog man talaga siya. Napahalukip-kip ako habang kinukuha ko ang atensyon ng babae. Napansin ko na masyadong malamig sa bahaging yon ng hallway. Centralized ang aircon ng hotel pero hindi ko naman yun ramdam ng ganoon. Nabalik ang atensyon ko sa babae nang mapansin kong wala talaga siyang katinag-tinag. Lumakad-lakad muna ako sa hallway para tignan kung saan sa mga kwartong yun siya posibleng nanggaling. Pero nakalapat naman ang lahat ng mga pinto ng kwarto doon. Binalikan ko yung babae at tulala pa din at sa pagkakataong yun ay doon na ako pumwesto sa harap niya. Tinapik-tapik ko yung balikat niya habang tinatawag siya ng malakas. Pero bigla kong nabawi yung kamay kong nakahawak sa balikat niya dahil naramdaman kong kakaibang lamig at tigas nun. Napaatras ako at napatingin sa mukha niya at nabigla ako nang makita kong puro puti ang mata niya. At nakaside eye siya ng tingin sa akin
habang nakangisi ng nakakatakot. Nanigas ang panga ko sa matinding kilabot. Hindi ko nagawang makasigaw pero nagtatakbo ako pababa ng hagdan. Nagawa ko pa siyang lingunin at nakita ko pa siyang nakasilip sa akin. Doon na ako nagsisigaw. Nanginginig pa ako sa takot nang salubungin ako ng guard sa lobby. Nung tanungin nila ako kung anong nangyari, ay hindi ko magawang sabihin kung anong klase ba yung nakita ko. Basta itinuro ko na lang ang second floor. Umakyat naman yung guard doon at yung mga lalaking RA. Pero wala daw silang nakitang kahit ano o sino sa hallway. Nung i-check naman sa CCTV ay nakita nilang nagsasalita nga ako na tila may kinakausap sa wall. Pero hindi nakita sa camera yung babaeng multo na naka-face the wall. Kinabukasan ay nag-resign agad ako. Magandang araw po sa admin, narrators at tagapakinig ng YouTube channel na to. Tawagin niyo na lang po akong Susan. Hindi po ako fan ng mga horror stories at iba pang mga paranormal activities. Hindi dahil sa hindi ako naniniwala, kundi dahil sa matatakotin talaga ako. Mula pagkabata hanggang makapag-college ako, ayun talaga ang kahinaan ko. Lahat ay ginawa ko para makaiwas sa mga lugar o sa eksenang magbibigay sa akin ng matinding takot. Pero kahit anong iwas ko, ay nangyari pa din na makaranas ako ng isang pangyaring naging trauma talaga sa akin. Nangyari po iyon nung nasa college ako. Gumagawa kami ng research. 5 kaming magkaklase na nagkasundong mag-check-in sa isang hotel para lang matapos namin yung research na yon. Late na nila akong nasabihan na doon sa hotel na yun kami mag-check-in. Naalarma ako kasi kilala at kinakatakutan ang hotel na yun sa mga paranormal activities na nangyayari doon. Pero hindi sila natatakot at sa halip ay na-excite pa. Lalo na si Telma na malakas mangantyaw at hinamon pa yung mga entity o kung ano man daw ang nasa hotel na yun. Gustuhin ko mang mag-back out ay wala na akong choice dahil kailangan ko yung research na yon para makabawi. Nung pumasok na kami sa hotel, sa lobby pa lang ay mabigat na ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung napaparanoid lang ba ako, pero ramdam ko yung negative energy habang naglalakad kami sa hallway. Lalo na nung makapasok kami sa room. May kalakihan yon at kasya naman kaming 5. Hindi pa kami nag-uumpisa ay pumipintig na ang ulo ko sa kirot. Mabuti na lang at nagbaon talaga ako ng mga gamot. Pag natitense kasi ako at ninenervyos ay kung ano-anong sakit sa katawan ang iniinda ko. Hindi ako nagpahalata sa mga kasama ko na may dinaramdam ako. Nag-volunteer ako na mag-ayos ng mga baon naming pagkain. Habang yung iba ay inihanda naman yung mga gagamitin namin sa research. Nung buksan ko yung pinto ng ref para ilagay yung ibang pagkain, ay may nakita ako sa sulok ng mata ko na nakatayo doon. Bigla ko iling naisara yung pinto sa pag-aakalang yung kaklase ko yun at natamaan ko siya. Pero walang tao sa tabi ng ref at malayo sa akin yung mga kasama ko. Doon pa lang ay pinanayuan na ako ng balahibo. Pero pilit kong kinalma ang sarili ko at kinondisyon ang isip ko na guni-guni ko lang yun. Nagsimula na kaming gumawa ng research. Nakaupo kami lahat sa sahig habang nasa gitna ang lahat ng mga materialis namin gaya ng mga notes at ballpen. Maya-maya ay naramdaman ko uli ang pagsigid ng kirot sa sentido ko at may umuugong ng matinis sa tenga ko. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Sumabay pa ang mayat-mayading pagkakagulo ng mga kaklase ko sa nawawalang gamit na inipon namin sa gitna.
Pero nakikita na lang namin na nakapatong sa kung saan-saang parte ng kwarto na malayo sa amin. Isa ang nagsabi na parang may nanggugulo sa amin. Hindi na ako kumibo dahil nararamdaman ko talaga iyon. Hindi lang ako nagsasalita. Nararamdaman ko nga din na parang may iba pa kaming katabi doon dahil nanlalaki ang ulo ko at nagtatayuan ang balahibo ko. Maya-maya ay napansin namin na bigla na lang tumatahimik si Telma. Hinayaan lang namin kasi para makapag-focus na din kami sa ginagawa namin. Nagpahinga muna kami at kumain at saka itinuloy uli ang ginagawa. Sa buong panahon na yon, alam kong hindi na lang ako ang nakakaramdam na may iba pa kaming kasama doon. Wala lang may gustong magsalita para hindi magkatakutan at baka mawala pa ang focus namin. Hating gabi na nang sa wakas ay matapos namin ang research. Gusto ko na sanang umuwi at huwag nang mag-overnight doon. Kaso ay wala naman akong masasakyan. Nagsitulog na kami noon. Pero hindi pa katagalan nang maalimpungatan ako. Sa diwa ko kasi ay may naririnig akong babaeng umiiyak. Napabalikwas ako ng bangon at tinignan ko isa-isa ang mga kasama ko. Pero tulog sila. Maliban kay Telma, nagising at yumuyog-yog ang balikat. Siya pala yung umiiyak. Pero nung tanungin ko ay bigla na lang siyang tumawa ng malakas na ikinagising ng iba. Binuksan ang ilaw at lahat kami ay napasigaw sa takot nang makita namin ang anyo ni Telma. Mistulang sinasapian at nanlilisik ang mga mata. Nagtakbuhan kami palabas. Naiwan si Telma na kitang-kita kong bumubula ang bibig habang tawa ng tawa. Nagiiyakan na kami sa labi noon dahil sa takot. Tinawagan namin ang family niya at nang malaman nila ang nangyari ay agad silang tumawag ng pari. Kumalat ang balitang yon at mula noon ay wala nang masyadong nagpupunta sa hotel na yun. Bumilang pa ang ilang araw bago tuluyang mapaalis ang sumanib na espiritu kay Telma, na kaya siguro siya ang napiling saniban ay dahil hindi siya naniniwala sa mga ito at hinamon pa niya. Habang kaming magkakaklase na nakasaksi ay pare-parehong na trauma at hirap makalimutan ang nangyari.